Kabanata 606. Sama-samang pumasok sa Misty Forest ang lahat, at karamihan ay piniling bumuo ng mga grupo. Bagamat malalakas ang mga outer apprentice, hindi sila mandirigma. Bagamat maaaring nahihirapan sila sa isang labanan, ang pakikipagtulungan sa 2 o 3 iba ay lubos na nagpapataas ng kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Siyempre, kung minsan ang mga panlabas na apprentice ay bumuo din ng mga koponan, kaya ang pagpasa sa pagtatasa ay malayo sa madali. Noong una ay binalak ni Kyle na makipagtambalan kay Sebastian, ngunit pinigilan siya ni Tina. Anong ginagawa mo, Tina? Malakas talaga si Sebastian, at baka maging warrior pa siya. Kung makikipagtambalan tayo sa kanya, madali lang pumasa sa assessment, sabi ni Kyle. Inilibot ni Tina ang kanyang mga mata. Kyle, you're being too naive. Sebastian might be powerful, but he's made enemies with Mr. McGraw and MS Not. Hindi nila siya papakawalan ng madali at tiyak na gagamitin ang pagkakataong ito para harapin siya. Kung magkakasama tayo sa kanya, hihilahin din tayo pababa. Tumanggaw si Bernie bilang pagsang-ayon. Tama si Tina. Hindi lamang natin dapat iwasan ang pakikipagtambalan sa kanya, ngunit mas mahusay din na tulungan sina Mr. McGraw at MS Not laban sa kanya. Kung tutuusin, kasama kami dati sa team ni Sebastian. May panganib na si Mr. McGraw at MS Not ay may sama ng loob sa amin. Matutubos lang namin ang sarili namin sa pagtulong sa kanila. Pero magka-team kami dati, at iniligtas pa niya kami. Ang hindi pakikipagtambalan sa kanya ay isang bagay, ngunit ang pagtalikod sa kanya ay masyadong kasuklam-suklam, di ba? Nag-alinlangan si Kyle. Malamig na sagot ni Bernie, iyan ay isang walang muwang na paraan ng pag-iisip. Kung hindi mo papansinin ang iyong sarili, ikaw ay tiyak na mapapahamak. Kung hindi kami gagawa ng aksyon laban sa kanya, at si Mr. McGraw at MS Not ay susunod sa amin, kami hindi basta-basta mawawalan ng pagkakataong sumali sa Netherworld sect, baka hindi na tayo makaligtas. Ang pinakamasama, maaari tayong magdala ng mga bulaklak sa kanyang libingan pagkatapos niyang mawala. Tumanggaw si Tina bilang pagsang-ayon. Tama si Bernie. Kung ganon, yun ang gagawin natin. Pinag-isipan ito ni Kyle at napagtanto niyang may punto sila, kaya nag-aatubili siyang pumayag. Pagpasok ni Sebastian sa Misty Forest, mabilis niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Sa pag-activate ng kanyang espiritual na pakiramdam, agad niyang nakita si Wallace at ang kanyang 2 alipores, kasama si Kyle at ang iba pa. Hindi na siya nagulat na nakabuntot sa kanya si Wallace, ngunit natarante siya nang makita ang grupo ni Kyle sa kanyang landas. Nagkunwaring hindi napapansin, tumalon si Sebastian sa isang mataas na puno. Ang pagtatasa sa pagkakataong ito ay iba sa nauna. Dati, kailangang kunin ng mga kalahok ang mga token ng iba, ngunit ngayon kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Ang pinakamagandang diskarte ay ang maghanap ng lugar na mapagtataguan, maliban sa mga partikular na nagtitiwala sa kanilang mga kakayahan, tulad nina Wallace at Heather. Ang kanilang lakas ay sapat na kakilakilabot na kahit na ang mga panlabas na apprentice ay nag-alinlangan na pukawin sila. Nang maramdamang lumipas na ang sapat na oras, mabilis na lumapit si Wallace sa puno kung saan nagtatago si Sebastian at sumigaw, "Hayop ka, bumaba ka dito." Bumaba si Sebastian mula sa kanyang kinauupuan at nagbabala, "Mr. McGraw, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong guluhin, kung hindi ito magtatapos ng mabuti para sa iyo." Walang high-vocal, may lakas ka talaga ng loob na pagbantaan si Mr. McGraw. Gusto mo na sigurong mamatay. Agad na sumigaw sa galit ang 2 niyang alipin. Nagalit si Wallace at nagpakawala ng malamig na tawa. Nang ahas ang isang hampas lupang gaya mo na pagbantaan ako. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo pagkatapos kitang patayin. Sa sandaling iyon, dumating si Kyle at ang kanyang grupo at binati si Wallace. "Greetings, Mr. McGraw." "Sino kayo?" tanong ni Wallace. Mabilis na tumugon si Tina na nakangiti, "Mr. McGraw, nakipagtambalan kami dati sa taong ito, ngunit hindi nagtagal ay naghiwalay kami ng landas.
Wala kaming ideya na magkakaroon siya ng lakas ng loob na saktan ang isang taong kasing kapangyarihan mo. Siya ay lubos na kasuklam-suklam, at kami, gusto kong bumawi sa aming pagkakamali sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo na harapin siya. Napabuntong hininga si Wallace, siya ay isa lamang walang kwentang tao. Ang pagdurog sa kanya ay kasing dali ng pagpiga ng langgam. Hindi ko kailangan ng tulong mo para dyan. Sabik pa rin si Tina at sumagot. Siyempre, Mr. McGraw. Sa iyong walang kapares na husay, hindi mo kailangan ang aming tulong. Ngunit ikalulugod naming masaksihan ang iyong pambihirang kahusayan sa pagkilos. Halatang natuwa si Wallace sa mga sinabi ni Tina. Humarap siya sa kanya at sinabing, masyado kang makinis na magsalita, at hindi rin naman masama ang hitsura. Pagkatapos ko siyang makasama, paano kung dadalhin kita sa isang pribadong lugar para magsaya? Salamat, Mr. McGraw, karangalan kong pagsilbihan ka, sabi ni Tina, halata sa boses niya ang pananabik. Ang pag-asam na maging babae ni Wallace, kahit bilang isang may bahay, ay nangako ng makabuluhang benepisyo. Napailing si Sebastian sa sobrang sama ng loob. Napagtanto niya na ang mga taong iniligtas niya ay walang iba kundi mga walang utang na loob na mga taksil, bawat isa ay mas taksil kaysa sa huli. Tila kailangan niyang ihinto ang pakikisangkot sa mga gawain ng ibang tao sa hinaharap. Tumangala si Bernie kay Sebastian at nginisyan, Sebastian, sinabi ni Mr. McGraw na bumaba ka dito. Bingi ka ba? Kabanata 607. Sinamantala ni Tina ang pagkakataon na kumapit sa braso ni Wallace, habang nakatingin kay Sebastian habang sinasabi, Sebastian, ipinapayo ko sa iyo na huwag mong galitin si Mr. McGraw. Hindi magiging maganda ang katapusan mo. Kung ako sa iyo, bababa ako ngayon, lumuhad, at humingi ng tawad. Baka maging mabait si Mr. McGraw para iligtas ang iyong buhay. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Sebastian at mahinahong sumagot, hindi ako nagsimula ng gulo, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot ako dito. Kung aalis kayong lahat ngayon, kaya kong palayain ito. Wala akong choice kundi turuan ka ng leksyon. Nang marinig nila ito, tumawa silang lahat. Talagang buo ka sa sarili mo, no? Alam mo ba ang sinasabi mo? Makrush ka ni Mr. McGraw sa isang daliri lang. Ngumisi ang isa sa mga Alapirs. Tumanggo si Tina, eksakto. Napakalakas ni Mr. McGraw kaya isang daliri lang ang kailangan para harapin ang isang tulad mo. Napagtanto ni Sebastian na walang paraan upang maiwasan ang paghaharap, kaya tumalon siya pababa mula sa puno. Napangisi si Tina. Akala ko mas may backbone ka. Duwag ka lang pala. Ngayon, bilisan mong lumuhad. Umiling si Sebastian at sinabing, sa tingin niyo ba talaga na karapat-dapat siya para lumuhad ako sa harap niya? Walang hiya ka. Ang pagluhod sa harap ni Mr. McGraw ay isang karangalan para sa iyo. Sigaw ng isa sa mga Alapirs. Tama. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon. Umalangaw-ngaw si Bernie at ang iba pa, puno ng paghamak ang kanilang mga boses. Lalong lumamig ang tono ni Sebastian habang sumagot, ito na ang huling beses na sasabihin ko sa iyo. Kung gusto mong mag-grovel sa paanan niya, bagay sa iyo iyon. Pero huwag mo akong kaladkarin dito. Ikaw ang humihingi nito. Ungol ni Wallace. Agad na sumabog sa galit ang dalawang alipors ni Wallace, at si Bernie at ang kanyang grupo ay parehong galit na galit. Ngumisi si Sebastian ng mapanukso at sinabing, tumigil ka sa kahol at lumapit ka sa akin kung gusto mo akong patayin. Nandito lang ako. Pilayan mo siya. Sigaw ni Wallace na puno ng galit ang boses. Sa kanyang utos, agad na sinugod ng dalawang alipors si Sebastian. Maraming tagasunod si Wallace, at naalis na ang mga dating nakipag-usap kay Sebastian, kaya hindi alam ng dalawang ito ang lakas ni Sebastian. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw nila habang sabay na umatake. Tinutukan ng isa ng suntok ang mukha ni Sebastian habang ang isa naman ay nagtulak ng punyal patungo sa kanyang tiyan. Mabilis na kumilos si Sebastian. Nagbigay siya ng isang malakas na sipa sa bituka ng isang umaatake,
na nagpalipad sa kanya pabalik na may dugong bumubulwak mula sa kanyang bibig. Patay na ang lalaki bago pa man ito bumagsak sa lupa. Sa parehong galaw, tumabi si Sebastian sa punyal, at hinawakan ang lalamunan ng isa pang lalaki. Sa simpleng pagpisil, may nakakasukang lamat. Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat bago ito bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Pinatay mo talaga ang mga tauhan ko. May lakas ng loob ka. Sigaw ni Wallace. Siya ay parehong nabigla at galit na galit ng isang mamamatay tao aura radiated mula sa kanya. Si Bernie at ang iba ay natakot. Alam nilang malakas si Sebastian, pero hindi nila akalain na ganito pala siya kalupit na pumatay ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang malinaw na paglabag sa mga panuntunan sa pagtatasa. Dagdag pa, ang katotohanan na pinatay niya ang mga tauhan ni Wallace ay naging mas mapanganib. Iyon ay halos isang parusang kamatayan. Kabanata 608. Nagulat si Tina, at agad siyang sumigaw, Sebastian, talagang napakatapang mo para patawin ang isang taong mula sa McGrath family. Siguradong katapusan mo na. Nagsimulang maglakad si Wallace patungo kay Sebastian, ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng malakas na aura. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin kaagad. Babaliin ko ang iyong mga braso at binti, pilayin ang iyong pagtatanim, pagkatapos ay ikakadena ka at iuuwi sa iyong tahanan upang panatilihin kang parang aso. Tumingin si Tina kay Wallace ng may paghanga, na iniisip sa sarili, tunay na nabubuhay si Mr. McGrath sa kanyang reputasyon. Napaka-domineering niya. Samantala, nanatiling walang kibo si Sebastian. Ang aura na ipinalabas ni Wallace ay mas mahina kaysa kay Caitlin at ng matanda, na nagpapahiwatig na ang kanyang lakas ay hindi ganoon kataas. Mabilis na isinara ni Wallace ang distansya sa pagitan nila na may malamig na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Nakakuyom ang kamao, isang malakas na suntok ang itinutok niya sa mukha ni Sebastian. Ang suntok na ito ay nagdala ng napakalaking puwersa na sapat na malakas para durugan ang karamihan sa mga kalaban, kahit na ang mga batikang mandirigma ay magpupumilit na makayanan ito. Ngunit para kay Sebastian, ito ay hindi gaanong mahalaga. Siya ay tumayo ng matatag, sinalubong ang suntok sa isa sa kanyang sarili. Nang makita ito, natitiyak ni Kyle, Tina, at ng iba pa na si Sebastian ay napahamak. Si Wallace ay kilala bilang nangungunang manlalaban ng nakababatang henerasyon sa Holton. Nabalitaan na naabot niya ang Advanced Level Warrior Level isang mabigat na ranggo kahit na sa mga apprentice ng Netherworld sect. Sa kanilang mga mata, bagamat malakas si Sebastian, siya ay isang maagang yugto ng mandirigma. Ang pagharap kay Wallace sa isang direktang sagupaan ay tila nagpapakamatay. May dumagundong na tunog habang nagsasalpukan ang dalawang kamao sa himpapawid. Si Sebastian ay nanatiling hindi natinag, nakatayong matatag na parang bato. Habang si Wallace naman ay parang tinamaan ng kidlat. Sa isang malakas na sigaw, ang kanyang braso ay pumulupot ng nakakatakot. Lumuwa siya ng puno ng dugo habang nanlalaki ang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Ano? Parehong natigilan si Tina at ang iba pa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang eksenang lumalabas sa harapan nila ay eksaktong kabaligtaran ng kanilang inaasahan. Napaatras si Wallace ng ilang hakbang bago niya mapatatag ang sarili, para lamang umubo ng mas maraming dugo. Isang Grandmaster. Isa kang Grandmaster. Paano nangyari to? Gulat na bulalas ni Wallace. Halos mamatay sa takot si Tina at ang iba pa. Para sa kanila, ang pagiging isang mandirigma ay medyo hindi na matamo. Ang isang Grandmaster ay isang pag-iral na maaari lamang nilang pangarapin at igalang habang buhay. Isang Grandmaster. Ako. Hindi lubos na sigurado si Sebastian, dahil hindi pa niya nagamit ang buong lakas. Casual move lang ang ginawa niya. Si Wallace ay parehong nabigla at galit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinabi niya, Grandmaster ka, ngunit pumunta ka dito upang lumahok sa pagtatasa. Napakalihis. Gusto ko lang sumali sa Netherworld sect. Paano ako nalilihis niyan? Ganti ni Sebastian.
Tapos na ako sayo. Tignan natin ito mamaya. Tumalikod na si Wallace para umalis. Hold it. Binigyan ba kita ng permiso na pumunta? Matigas ang boses ni Sebastian. Lumingon sa likod si Wallace, nanlilisik si Sebastian. Ano pa bang gusto mo? Balak mo ba akong patayin? Nagbanta ka lang na babaliin mo ang aking mga paa, pilayin ang aking paglilinang, at tretuhin mo akong parang aso. Hindi ba't makatarungan na ibalik ko ang pabor? Mahinahong tugon ni Sebastian. Hindi ka mangangahas. Si Wallace ay parehong galit at takot. Huwag mong isipin na hindi kita binalaan, ako ang panganay na anak ng pamilya McGraw. Kami ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Houghton, at ako rin ang magiging manugang ng Panginoon ng lungsod. Kahit na ang Netherworld Sect ay kailangang magpakita ng paggalang sa aking ama. Kung manggahas kang patayin ako, kahit isang Grandmaster na tulad mo ay hindi makakatakas sa kamatayan. Mabilis na sumigaw si Tina, tama si Mr. McGraw. Maaaring makapangyarihan ang mga Grandmaster, ngunit hindi lang ikaw. Kung ganoon, tiyak na hindi kita kayang bitawan, sabi ni Sebastian na may malamig na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Nang walang babala, gumawa siya ng isang hakbang, iniabot ang kanyang kamay patungo kay Wallace mula sa malayo. Isang hindi nakikita, nakakatakot na puwersa ang agad na bumalot kay Wallace, pilit siyang hinayla patungo kay Sebastian. Huwag mo akong patayin. Namutla ang mukha ni Wallace sa takot. Ang kapangyarihang ipinakita ni Sebastian ay higit pa sa naisip niya. Kahit ang kanyang ama ay hindi nagtataglay ng gayong mga kakayahan. Kabanata 609. Sa sandaling iyon lamang napagtanto ni Wallace na ginalit niya ang isang nakatago at walang katulad na master. Nagmamadali siyang nagmakaawa. Saktong pagkahawak ni Sebastian sa balikat ni Wallace, isang malakas na kaluskos ang narinig habang dinudurog niya ito. Nanlaki ang mata ni Wallace sa gulat. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit isang surge ng nakakakilabot na enerhiya ang naputol ang kanyang vocal cord. Narinig ang mga tunog ng pagkabali ng mga buto ng basagin ni Sebastian, ang isa pa niyang talon sa balikat, sinipa ang magkabilang binti ni Wallace, at tuluyang nawasak ang kanyang kaibuturan sa isang suntok. Nang bitawan ni Sebastian ang kanyang pagkakahawak, bumagsak si Wallace sa lupa na parang patay na hayop. Takot na takot ang tatlong tao sa malapit na bumigay ang mga paa nila. Nang lumingon si Sebastian sa kanila, natarante silang bumalik sa realidad at nagtangkang tumakas. Ngunit sa isang kaway ng kanyang kamay, si Sebastian ay gumawa ng isang nakakatakot na puwersa, na kinaladkad silang tatlo pabalik. Mr. Sebastian, pakiusap, huwag mo akong patayin. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako, umiiyak na sabi ni Tina habang nakaluhod sa harapan niya. Napahawak siya sa binti nito at nagmakaawa. Iniligtas ko ang mga buhay niyo kanina, pero sa halip na magpasalamat kayo, trinidor niyo ako. Walang karapatang mabuhay ang mga walang pusong tulad ninyong tatlo, malamig na sinabi ni Sebastian habang pinapatay si Burning isang atake lang. Sa sobrang takot ni Tina, napaihi siya sa pantalon niya. Nagpatuloy siya sa pagmamakaawa, Mr. Sebastian, gagawin ko ang anumang gusto mo, huwag mo lang akong patayin. Virgin pa ako pagsisilbihan kita, pinapangako ko na masisiyahan ka. Nagsalita si Kyle, Mr. Sebastian, kasalanan namin lahat. Kung may kailangan kang patayin, ako na lang ang patayin mo. Huwag mo lang patayin si Tina. Bata pa siya. Bigyan mo siya ng pagkakataong magbago. Dapat harapin ng lahat ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Magsisi ka sa impyerno, sabi ni Sebastian, habang naghahatid siya ng isang nakamamatay na suntok sa ulo ni Kyle, pagkatapos ay mabilis na pinitik ang leeg ni Tina. Ang kanyang kabaitan ay hindi nangangahulugan na hahayaan niyang year-okan siya ng iba. Ang mga taong ito ay nararapat na mamatay. Bukod dito, dahil napilayan niya si Wallace, ang pagpapalam sa kanila ay walang alinlangan na haantong sa pagpapalaganap nila ng salita. Magdudulot lamang iyon ng hindi maiiwasang paghihiganti ng pamilya McGraw. Sinulyapan ni Sebastian si Wallace,
na nakatitig lang sa kanya na may galit sa kanyang mga mata, wala nang magawa. Ni hindi niya magawang isumpa siya. Si Wallace ay naging ganap na pile, na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi na siya pinansin ni Sebastian at tumalikod na para umalis. Habang nagpatuloy siya sa mas malalim na kagubatan, napagtanto niyang nawawala ang kanyang Seraph Tear Pendant. Iyon lang ang suot niyang gamit na maaaring konektado sa kanyang nakaraan, kaya kailangan niyang hanapin ito. Habang ang ibang mga kandidato ay nagtatago at umiiwas sa paligid, si Sebastian ay kumilos ng matapang at may kumpiyansa. Namulat siya sa sarili niyang lakas, kahit na hindi siya sigurado kung gaano siya kalakas. Ang alam niya, karamihan sa mga tao ay hindi makakapantay sa kanya, kaya hindi na siya kailangang mag-ingat. Tigil. Isang babae ang biglang tumalon pababa sa puno, na hamarang sa dinadaanan niya. Bata pa ang babae. Siya ay mukhang mga 19 na taong gulang, at medyo maganda. Kapansin-pansin ang kanyang figure, lalo na ang pag-alog ng kanyang dibdib habang siya ay gumagalaw. Mukha silang makakawala anumang oras. Nakasuot siya ng karaniwang uniforme ng mga panlabas na apprentice ng Netherworld Sect, na may guhit na pilak sa kanyang manggas, na nagpapahiwatig ng kanyang katayuan bilang isang panlabas na apprentice. Ibigay mo ang token. Tanong ng babae sa tono na walang argumento. Inilabas ni Sebastian ang token, nakangiting sabi niya, nandito na ang token. Kung gusto mo, halika at kunin mo. 11. Ngumisi ang babae, ang lakas ng loob mo na kausapin ako ng ganyan. Kilala mo ba kung sino ako? Sagot ni Sebastian, ito ang unang beses na nagkita tayo, kaya paano ko malalaman kung sino ka? Buong pagmamalaking sinabi ng babae, kung ganun, makinig kang mabuti. Ang pangalan ko ay Lori Lexington, at ako ang nangungunang outer apprentice ng sect. Kabanata 610. Nangungunang outer apprentice ng sect. Kahanga-hanga ba yon? Tanong ni Sebastian. Ngumisi si Lori. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Malalaman mo kung gaano ako kalakas sa isang iglap. Nang matapos siyang magsalita ay kumilos na siya. Nasa harapan na niya si Sebastian sa isang iglap, dala ang malakas at mabangong simoy ng hangin. Biglang huminga si Sebastian. Mabango ito, may kaunting gatas, at medyo kaaya-aya bagaman hindi niya matukoy kung ano iyon. Pagkatapos ay itinutok ni Lori ang isang mabilis at tumpak na sipa sa tiyan ni Sebastian. Gayunpaman, mabilis niyang hinawakan ang binti nito, at bahagyang itinaas. Nawalan ito ng balanse, dahilan para mapa-atras siya. Nagulat si Lori dito. Nang bumagsak siya, ibinaba niya ang kabilang paa niya sa ulo ni Sebastian. Mabilis ang reaksyon niya. Ngunit sa kasamaang palad, nakalaban niya si Sebastian, na ang bilis at lakas ay higit pa sa kanya. Napahawak din si Sebastian sa kabilang paa niya. Pagkatapos, nang hindi nag-iisip, itinaas niya ang kanyang paa. Handa siyang sipin siya sa isang napaka-sensitive na lugar. Namutla sa takot ang mukha ni Lori, at dali-dali niyang ginamit ang kanyang mga kamay upang takpan ang sarili. Ngunit pagkatapos, tumigil si Sebastian nang mapagtanto na siya ay isang babae at walang ganoong kahinaan. Sa isang kalabog, tumama ang likod ni Lori sa lupa. Galit na galit at napahiya, bumunot siya ng patalim sa kanyang baywang at ibinato ito kay Sebastian. Mabilis siyang umiwas sa gilid. Pagkatapos, itinulak siya nito upang pigilan ang paghahagis ng anumang kutsilyo, na nakahawak sa kanyang mga binti sa itaas ng kanyang ulo. Buti na lang, ang katawan ni Lori ay napaka-flexible. Kung hindi, baka nasaktan na siya ng malubha. Gayunpaman, ang posisyon na kanilang napunta ay medyo kompromiso. Walang hiya ka. Papatayin kita. Si Lori ay parehong nagalit at nahihiya. Akala niya ay sasalakayin siya ni Sebastian, na pumuno sa kanya ng parehong kahihiyan at matinding takot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit wala siyang lakas sa pagdiin sa kanya ng bigat ni Sebastian. Sa sandaling iyon, sumugod ang tatlong outer apprentice, 2 lalaki at isang babae. Nadala sila ng kaguluhan. Ngunit nang makita nila ang eksena sa harapan nila,
Napaawang ang kanilang mga bibig sa gulat. Nasa gilid sila. Sa kanilang anggulo, parang may ginagawa si Sebastian na hindi nararapat kay Lori. Ano ngayon ko lang nakita? The usually cold and aloof Lori is actually having a wild time with a guy in the open. Hindi ko akalain na sa ilalim ng kanyang nagyayelong panlabas ay mayroong isang mabangis na espiritu. Grabe. Wala kaming nakita, guys. Please, continue. Mabilis na napagtanto ng tatlo ang sitwasyon at nagmamadaling tumalikod para umalis. Sa pagkaunawa na mali ang kanilang naisip, si Lori ay nahiya at galit na galit. Bumalik kayo dito. Mali kayo nang iniisip. Nang marinig ito, mas mabilis na tumakbo ang tatlo. Si Lori ang nangungunang outer apprentice, at kilala sa kanyang maalab na ugali. Natatakot sila na baka tuluyan na niyang patahimikin ang mga ito. Bastos ka. Papatayin kita. Galit na galit si Lori kay Sebastian. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Napabuntong hininga si Sebastian sa sobrang inis. Pwede kitang bitawan, pero kailangan mong kumalma. Habang nagsasalita siya ay mabilis niya itong binitawan. Tumayo si Lori at agad na bumunot ng punyal, itinutok ito kay Sebastian. Walang kahirap-hirap na hinawakan ni Sebastian ang kanyang palso. Pagkatapos, hinawakan niya ito sa leeg gamit ang kabilang kamay niya, at inipit siya sa lupa. Bitawan mo ako. Parehong nabigla at nagalit si Lori. Hindi niya inaasahan ang lakas ni Sebastian na napakalaki. Kahit na siya ay isang mandirigma at nasa bingit ng pagiging isang apprentice ngayong taon, siya ay lubos na walang kapangyarihan laban sa kanya. Malamig na sinabi ni Sebastian, na ngayon ay galit na rin sa sarili, tumahimik ka nga. Kung patuloy kang kikilos ng ganito, wala akong magagawa kundi ang gumamit ng dahas sayo. Nang marinig ito, agad na tumahimik si Lori. May bakas ng takot na kumikislap sa kanyang mga mata. Saka lang siya pinakawalan ni Sebastian at tumalikod na para umalis.